Kapag nasa hotel ako, hindi ko mapigilang alamin kung meron bang nangyaring kababalaghan dito. Kasi baka mamaya, magaya ako sa mga hindi pinalad sa isang kinakatakutang hotel. Story time. 100 years old na yung isang hotel na ang pangalan ay Hotel Cecil. Sikat siya hindi dahil maganda yung accommodation, kundi dahil madami ng tao ang binawian ng buhay dito. At kinilibutan ako nung nalaman ko yung kwento ni Elisa, yung college student na misteryosong nawala sa Hotel Cecil. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi pa ako pina-follow, i-follow niyo na ako. Going back to the story of Elisa, nagbabakasyon siya noon sa Los Angeles, and that time, bigla siyang nawala. Huli siyang nakita sa Hotel Cecil. At nung tinignan ng mga authorities yung CCTV, nagulat sila sa napanood nila. Pero nung napanood ko rin yung CCTV footage, tumaas yung balahibo ko. Nandun si Elisa sa elevator at kung ano-ano yung mga ginagawa niya. Pinipindot niya yung mga numbers, tatago siya sa may elevator, tapos silip siya ng silip sa may pintuan. Parang meron siyang tinataguan eh. Sabi nung iba, para raw siyang sinapian, pero hindi naman yun napatunayan. Pero merong isa pang dumagdag sa misteryo. Hindi naka-check-in si Elisa sa Hotel Cecil. Doon siya nagsistay sa isang budget hotel na ang pangalan ay Stay on Main. Nakita si Elisa 20 days after siyang ma-declare na nawawala. Saan at paano siya nakita? Nagre-reklamo yung mga guests ng Hotel Cecil kasi mabagal daw yung tulo ng tubig. Tapos, madumi rin yung lumalabas ng tubig sa gripo. Inutusan yung isang staff na pumunta sa bubong para i-check yung mga tangke ng tubig. At doon nakita nung staff yung katawan ni Elisa. Hubad at wala ng buhay. Nalunod si Elisa. Nangyari to noong 2013, pero alam nyo, hindi na to bago sa Hotel Cecil. Dahil sobrang dami na ring tao ang binawian ng buhay sa misteryosong hotel na to habang naka-check-in sila. Kaya ako talaga, sinisigurado kong maayos yung hotel na tinutuluyan ko.